Di ba po meron pong kasabihan sa Pilipino, sa Tagalog, huwag mong gawin po sa iba yung ayaw gawin po sa inyo. So yan po ngayon ang nararamdaman ni Jerby Luistro nang siya po ay nakaharap ni Senator Robin Padilla sa impeachment court. So dahil nga yung dating ginagawa nila doon sa House of Representatives, nung meron pang Quadcom, meron pang Tricom, meron pang Quintocom, lahat na lang ng Quencom na sa kanila na, kapag ang resource person po ay naka-align po sa mga Duterte, ang lagi po nilang ginagawa para po ito sumagot lang is yes or no. At pag hindi po masagot ang yes or no, ipinapasight in contempt nila para maipakulong. Para daw magtanda dahil nga naka-under oath po sila at meron silang binabanggit na rules na kapag hindi nga daw sumagot ng naaayon sa hinihingi po ng mga congressman sa kanilang hearing, meron silang kapangyarihan na ipakulong po yung mga resource person. Tulad na lang po ni Colonel Grijaldo na ipinakulong po nila dahil inakusahan nga po, sinasabi niya na siya po pinipilit po ng dalawang congressman na si Dan Fernandez at ni Benny Abante na baliktarin niya yung kanyang mga naging statement at umayon siya sa gustong mangyari ng mga congressman para nga lalong madiin si Pangulong Duterte. Pero dahil nga hindi siya sumunod, yun po, ipinasight and contempt siya dahil hindi po masagot yung yes or no. At yung pinakamasama nga po dito, yung kay Atty. Zulaika Lopez, na kahit po sumagot po siya o sinasagot niya yung mga katanungan sa kanya ng mga congressman, dahil po sa naging motion po ng isang sympathizer ng NPA na si Franz Castro, di ba? Na sinagot naman ni Atty. Zulaika Lopez yung tanong ng may respeto, minotion pa rin po na siya ay maipakulong. Kaya nga po nagalit si BP Sara kasi nung nakakulong na doon sa House of Representatives si Zulaika Lopez, si Atty. Zulaika Lopez, gusto naman po nilang ilipat sa detention cell doon sa detention cell ng mga babae sa Pasay. So sa regular prison po gustong dalhin si Atty. Zulaika Lopez. At syempre hindi po nagustuhan ni Atty. Zulaika Lopez at ni BP Sara, gawa nga ng hindi naman siya kriminal o hindi naman siya convicted person para dalhin doon. Dahil nga ang sinasabi nga nila, sinagot naman ni Atty. Zulaika Lopez yung tanong ng mga congressman, bakit kailangan? So doon po lahat talaga nagsimula kung bakit po nakapagbitiw si BP Sara ng mga ganong statement. At meron po tayong impeachment ngayon dahil po sa kagagawan nitong mga congressman na to. Kaya itong sinasabi nga natin na yung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa ibang tao. So ito po ngayon yung ginawa kay Jerby Luistro. At ngayon po, siya naman po ang nagrereklamo na na-deprive daw po siya ng sagutin yung yes or no dahil kailangan nga daw po ng paliwanag dun sa naging tanong ni Senator Robin Padilla para daw maipaliwanag po yung kanyang side. Pero yung mga panahon nga na siya yung nandoon sa Quadcom, hindi naman po nila binigyan ng pagkakataon yung mga resource person na ipinakulong nila na ipaliwanag yung kanilang sagot na yes or no. So ito panoorin po natin at pagtawanan po natin itong si Jerby Luistro nung sa kanya na po ginawa ni Senator Robin Padilla yung pagsagot lang ng yes or no. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin natin at pagtawanan natin itong si Jerby Luistro. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because it's important that you give context to your yes or to your no. Kasi po ang alam ko Please po, answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. O, di ba? I believe that question is answerable by yes or no only. So sa kanya nang galing yung ganyang statement, tapos nung ibinalik ni Senator Robin Padilla, na-deprive daw po yung kanyang karapatan o kanyang explanation doon sa yes or no. I believe that the question is answerable by yes or no only. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel. Feel free to say no or yes, counsel. But how did you feel, ma'am? Did you feel na medyo off po yun or nabastos po ba kayo or nalimitahan? Paano po I feel deprived. Deprived of the opportunity to explain, no? And that is why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Di ba? Yan din yung naramdaman ng mga binalahura nyo doon sa House of Representatives. Yan din yung naramdaman nila, dineprive nyo din sila. Yan din kung sinasabi nila na hindi nila masagot yung yes or no kasi kailangan nila i-explain na hindi nyo ibinigay yung pagkakataon na yun. Ngayon, dahil ginawa sa iyo yan, nagreklamo ka na na-deprive ka. Eh, paano pa kaya yung mga binalahura ninyo? Baka hindi lang sila na-deprive. At lalo na yung mga naipakulong ninyo na dahil lang hindi masagot yung yes or no nang walang justification. Eh, dapat nga, pinakulong ka rin ni Chis Escudero o ni Senator Robin Padilla. Mabait pa rin po yung mga senador kumpara po sa inyo. Kasi sa panahon ninyo, wala kayong mga awa, wala kayong konsiderasyon. Dito, binigyan kayo ng konsiderasyon na awa pa sa inyo. Pero kung tutuusin, dapat nga iginanti pa lalo ni Senator Robin Padilla yung mga binalahura doon sa House of Representatives. Dapat to ipinakulong din at dinala kaagad doon sa Pasay City Jail. Mas malapit po yun sa Women's Correctional. Dapat doon, hindi sa Mandaluyong para malaman niya kung ano yung naging pakiramdam po ng mga taong pinakulong po nila nung hindi makasagot ng yes or no. Dahil yung mga sagot nilang yes or no, dapat po talaga justify muna nila kung bakit yes o bakit no. Pero dahil nga yung gustong gawin ng House of Representatives, kino-corner nila yung mga resource person nila para po maidiin si Pangulong Duterte dun sa mga inaakusan nilang EJK. Na ngayon, nagtagumpay po sila kasi ginamit po yung mga statement na yon ng yes or no. Kaya po nabitbit or sabihin natin nadagdagan po ng ebidensya yung naibigay doon sa ICC. Kaya nga po ngayon, nililitis po si Pangulong Duterte. So, sana po magtanda po ito sa mga ibang congressman na magbabalak po na gamitin po yung yes or no. Dahil malalaman po nila yung pakiramdam kapag ganun po yung ibinalik sa kanila. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.